Gupitin ang gilid at tipunin ang maliit na lambat. Hindi tayo naghahabol ng malaking isda. Bluefin tuna ito. Ako na ang kukuha ng lahat ng isdang ito. Ikaw ba iyon? Ako si Zhang Qingyu, mula sa distribusyon ng seafood ng Xinhai. Maganda ang kalidad ng isda mo. Magbabayad ako ng mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Kunin lahat sa 2 ikot. Sobrang hina ng kondisyon ng bangka ko. May sugat ang katawan ng isda. Hindi ka na tumatawad. Bluefin tuna ah. Kahit sirang bangka, may nahuli pa sa baybayin. Sa unang pagkakataon ko lang ito makita. Inaako ko ang pinsala. Pero kailangan kong pumili ng paninda. Narinig mo ba, 20% ang taas sa merkado. Kumita ng malaki si Jiang Hang. Ipasa mo ang balita. Totoong nakahuli ng bluefin si Jiang Hang sa sirang bangka niya at naibenta pa sa mataas na presyo. Ang mga bluefin sa bahaging ito, matagal nang itinuring ng matatandang mangingisda na wala na. Swerte lang, napadpad lang. Sa lugar na ito, biglang nagbabago ang agos at temperatura ng tubig. Kung walang eksaktong posisyon, para ka lang naghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Manager Zhang, bayad at paninda, tapos na ang usapan. Pakialam mo ba kung nasagi ko man o nahuli ko? Buti na lang hindi lumubog ang sirang bangka ni Jiang Hang. Kahit makakuha pa siya ng ilang halo-halong isda, samba lang ang dumapo sa kanya. Maubos din iyan sa huli. Malaking problema, Kuya Liu. Bakit ka nagpapanik, parang gumuho na ang langit? Yung batch ng bluefin ni Jiang Hang, binili ni Zhang Qingyu sa mataas na presyo. Nasa bulsa na ang totoong pera. Sabi nila, 20% ang taas sa merkado. Magkano man ibenta, ganoon din ang kita. Linawin mo sa akin. Magkano talaga? 300,000. Ang 300,000, dapat akin yan. At dapat akin din ang ruta ng huli na iyon. Sigurado na ako ngayon, hindi samba si Jiang Hang. 7 taon na siyang pumapalaot. May alam siyang mga sikreto, mga diskarte na hindi natin alam. Mas mabuting tapakan na siya agad. Kapag talagang umahon na siya, paano pa tayo kikilos sa pantalan? Kailangang pabagsakin siya. Sinaliksik kita, ang ruta at oras ng paglapit mo sa pampangayong pagkakataon. At ang 7 taon mo, at ang record mo sa paglalayag kasama si Liu Zhenhai. Hindi dahil maswerte ka. Tuwing lumilihis ka, sa ruta ni Liu Zhenhai, kapag may kakaibang galaw ang agos, kailan ka susunod na lulusong sa dagat? Pwede mo ba akong abisuhan ng maaga? Gusto mong makipagtulungan? Sige, pero dapat sundin mo ang mga patakaran ko. Anong mga patakaran? Kung kailan lalarga, kung saang bahagi ng dagat, ako ang masusunod, ikaw na lang ang bahala sa huli. Kasundo. Nakumpirma niya na nasa akin. Ang matibay na kakayahang humanap ng isda. Mas malaki pa ang halaga niyan kaysa sa isang bangkang puno ng isda. Maglalabas ako ng isang bangka. Magbibigay ako ng kagamitan at ng daan sa pagbebenta. Sa kumpanya mapupunta ang pagmamay-ari ng bangka. Ikaw ang bahala sa paglalayag at paghusga sa lagay ng huli. Hati tayo ayon sa porsyento. Ang lumamong bapor haiyan. Nasa sukdulan na. Hindi ito pangregalo. Pamumuhunan ito para makahuli ng totoong bluefin tuna. Kailangang ay upgrade. Ito lang ang tanging paraan. Sundin natin ang kontrata. Zhang Langshu, ang barko ay sa kumpanya. Zhang Langshu, sa bagong rehistro, ang barko ay sa kumpanya. Bagong rehistro, ikaw ang hahawak ng timon. Ikaw ang hahawak ng timon. Ito ang totoong tao na makakahuli ng malalaking huli. Ang galing ng batang ito, ang laki ng kinita. Kung alam ko lang, sumama na sana ako sa kanya noon. Ano nang silbi ng mas maganda mong gamit? Tingnan ko nga kung mas mabilis ang tapal mo. O kung mas mabilis tayo sa pag-agaw. Mas malakas ang alon kaysa sa inaasahan. Jiang Hang, ang lakas mo ah. Nakakuha ka pa nga ng ilang patapon na isda. Pinapayuhan kitang bumalik na ngayon. Kung hindi, mamaya mapapahiya ka. May oras pa palang mag-alala sa akin si Tio Liu. Mas mabuti pang maghagis ka pa ng lambat. Kung hindi, kapag nakahuli ako ng isda, huwag kang mainggit. Huwag kang magpakapal ng mukha. Akala mo ang munting pakana mo. Hindi ko mahulaan. Hindi ba't kalkulado mo na? Ang lugar ba ng pag-ikot ng bluefin tuna? Sinasabi ko sa inyo, ang bakal kong bangka ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa inyo. Kahit mauna ka pa, kaya kitang itaboy. Ako na ang nauna sa lugar na ito. Kung magbababa kayo ng lambat, doon kayo sa iba. Hindi bluefin tuna ang mahuli mo rito. Bumalik ka na sa pantalan at magpulot ng basura. Ang lugar na ito ay malayang dagat. Bakit ikaw ang may karapatan? 30 taon na akong buhay dagat. Kung ngayon ay, ibigay mo sa akin ang buo ang linya ng langis. Bibigyan kita ng 100,000. Kung hindi, wag mo nang isipin pang manatili rito. Nababaliw na ang mokong na ito. Hayaan mo siyang mangisda. Tingnan natin kung anong walang kwenta ang mahuhuli niya.
Paano mangyayari iyon? Paano magkakaroon ng bluefin tuna sa mababaw na tubig? Tay, ang laki talaga ng bluefin tuna. Hoy, ninakaw mo ang isda ko. Putulin mo agad ang lambat. Sa panaginip mo, impossible. Hindi pupunta sa mababaw ang bluefin tuna. Ano bang pakulo ang ginawa mo? Liu, 30 taon ka nang nasa dagat. Hindi mo ba alam na kapag tumataas ang agos ng korosyo, ang temperatura ng tubig sa mababaw ay mas mataas ng 2 degree kaysa sa malalim na bahagi? Mahilig ang bluefin tuna sa maligamgam na tubig. Tay, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi naman natin pwedeng panoorin lang. Nahilahin ng batang iyan ang isda. Ang buong pantalan ay sa pamilya Liu. Bumalik tayo agad ngayon. Tingnan ko lang kung sino ang mga has tumanggap ng kargada niya. Ako si Liu Zhenhai ng pantalan. Ninakaw ni Jiang Hang ang isda ko. Sino ang mga has tumanggap ng kargada niya? Kalaban na rin niya ang pamilya Liu. Mula ngayon, sa buong Dongyang Wharf, walang makakapasok sa daungan para bumili ng isda. Talagang matigas ang matanda. Ate Zhang, dumating na ang isda. Pero hinarangan ako ngayon ni Liu Zhenhai. Hintayin mo ako, papunta na ako. Liu Zhenhai, huwag mong akalaing sa ganito lang ay mapuputol mo ang daan ko. 3,000, malinaw. Unload ang isda dito. 3,000. Ang huli ko sa lambat na ito ay hindi bababa sa 300,000. Pulubi ba ang tingin mo sa akin? Huwag mong abusuhin ang binibigay na respeto. Ngayon, maliban sa amin, walang mga ngahas tumanggap ng isda mo. Akin na lahat ng isda ni Jiang Hang. Bibilhin ko sa presyong pangmerkado, walang bawas ni sentimo. Boss Zhang, ano ang ibig mong sabihin? Nakapagpasabi na si Papa noon pa. Sa amin ang isdang ito, naglalakas loob kang agawin. Sa pagbili ko ng isda, kalidad lang ang tinitingnan ko. Hindi ko tinitingnan kung kaninong pabor. Pabor ni Liu Zhenhai, hindi ubra sa akin. Zhang Qingyu, naglakas loob kang kalabanin ang pamilya Liu. Gusto mo pa bang magtagal sa Dongyang Wharf? Huwag kang tumunganga at tanggapin mo na ang kargamento. Iakyat muna ang isda. Kung tatanggapin mo ang isda niya, pupunitin ko ang tubo ng langis mo. Walang makakaalis sa atin. Kung maglalakas loob ka, ngayon ko na ipapasa ang recording na ito. Sa otoridad sa pangingisda, sinasadya mong sirain ang ari-arian ng iba. Holdapan sa dagat, mapanlin lang na monopolyo sa merkado. Kahit alin dyan, sapat na. Ikaw at ang tatay mo, pwede kayong makulong ng 10 taon. Sakto, bukas pupunta ako sa lalawigan para sa pulong. Ihahatid ko na rin ang recording. Pinakamataas na uri ng bluefin tuna, nilalaman ng taba, mas mataas pa kaysa sa mga nahuli sa dagat ng hapon. Tay, nagawa ko na. Mula ngayon, bibilhin ko lahat ng huli mo. 5 puntos na mas mataas sa presyo sa merkado. Talagang galante si Boss Zhang. Kailangan ko ng 3 toneladang yelo, 2 drum pa ng diesel ang wala pang dating. Wala ng yelo, pati diesel tumigil na. Ano pala ito, pampalamuti lang. Nakipag-usap na si Kuya Liu. Sino pa ang mga ngahas maghatid sa inyo? Hindi ba ito parang binabarahan mo ang sarili mong kabuhayan? Ang lumang tuntunin sa pantalan na ito, kaya kong lampasan. Mula ngayon, hindi na ito lumang atraso. Sa harapang sagupaan, lantaran at walang paligoy-ligoy, ang babalik hindi lang maliit na bluefin, kundi isang dekalidad na malaking huli. Sa bagong bangkang ito, parang may pakpak ang tigre. Ito ang tamang ritmo ng pangingisda. Hindi na puro tigas at tiis, kundi diretsong dinudurog. May dating talaga ang bagong bangkang ito. Hindi tulad ng lumang bapor hayan. Pag pinatakbo, parang mabubuwag ang buong bangka sa ingay. Iho, may lumang kwento ang matatanda. Sa kailaliman ng dagat, may dambuhalang bluefin. Singlaki siya ng ulap. Kapag ang anino niya dumaan sa ilalim ng bangka, nag-iba pati agos ng tubig. Tio Wang, lasing ka lang yata nang ikwento mo iyan. Ang mentor ko, noong kabataan niya, nakita niya iyon minsan. Nakakabago ng kapalaran ang isdang iyan. Ngayon, talagang malaking huli ang pasok sa lambat. Todo arangkada. Panatilihing matatag, huwag hayaang bumangga sa lambat ang malaking isda.
Nakuha na ang huli, tunay na malaking huli. Napakabuti. Agad akong makikipag-ugnayan sa auction house para maghanda ng espesyal na subasta. Kapag naibenta na ang batch na ito ng isda, simula bukas, kailangang makilala ka ulit ng buong pantalan. Talagang may bluefin tuna nga. Mas malaki pa ito kaysa noong nakaraan. Mukhang hindi na ito basta swerte lang. Hindi na ganoon kasimple. Mukhang may alam din talaga siya. Gaano ba talaga kalaki ang bluefin ni Tianhai? Narinig ko raw na, isang higanting karga ang halos 300 kilo. Ginoong Jiang, ako ang kinatawan ng isang kumpanya ng pangingisda mula sa labas. Bago ang auction, gusto kong bilhin ng palihim ang batch na ito ng isda. Sa presyong doble ng halaga sa auction. Pag-iisipan ko muna. Kapag palihim ibinenta, isang beses ka lang kikita. Ang gusto ko ay mapatunog ang pangalan namin. Dongyang. Mga kagalang-galang na panauhin. Ngayong gabi, ang tampok na huling ibebenta ay bluefin tuna. Panimulang bid ay 500,000. 600,000. 600,000, may mas mataas pa ba? 800,000. 900,000. 1,200,000. Kabuang alok ay 1,200,000. May mas mataas pa ba? 1,200,000. Unang beses. 1,200,000, ikalawang beses. 1,200,000, ikatlong beses. Binabati ko ang ginoong ito, sold na. Ginoong Jiang, uunahin ng Diha o Hotel ang supply. Dagdag 30% pang matagalang kuha. Ang husay mo, iho. Kapag may malaking huli ulit, direktang tawagan mo ako. 1,200,000 para sa isang isda. Baliw na ba kayo? Hindi ito pangingisda. Paghakot ito ng ginto. Pag naproseso at naibenta, kahit papaano doble ang kita. Narinig ko, 7 taon siyang piniga ni Liu Zhenhai. Tapos pinambayad pa sa sahod ang sirang bangka. Si Liu Zhenhai ngayon, malamang galit na galit sa bahay at nagsisisi ng husto. Mula rito, ang bluefin sa East Sea, ang negosyo sa dagat, ay kailangang umasa sa kanya. Ano ang iniisip mo? Nakalock na ang koordinado ng susunod na kawan ng isda. Simula pa lang ito. Jiang, kulang ka ba ng tao sa susunod na biyahe? Malakas ang katawan ko. Kaya kong magbira ng lambat at maghakot ng karga. Kahit ano pa. Jiang, inumin mo muna ito. 20 taon na akong sumasama sa tatay ko sa barko. Marunong akong tumingin ng alon at mag-ayos ng lambat. Isama mo na ako. Ikaw na ang magtakda ng sahod. Kailangan nang ipamaintain ang makina ng vapor hayan. Magdadala ako ng mga tao mamayang gabi. Aayusin ko ng libre para sa inyo. Jiang, hindi na ako sasama kay Liu Tianhai. Pwede mo ba akong tanggapin? Ipinapangako kong magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako magdadala sa inyo ng problema. Umuwi na kayo. Ang gustong magparehistro, pumunta sa akin. Pipili kami ng mga karapat-dapat na kunin. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Pero ang mga kapit sa lumang gawi, hindi basta-basta susuko. Xiao Hang, ang gabi na. Ano nang nangyari? Pinagnakawan ang bahay ko. Nawala ang computer. Ano raw? Data ng modelo. Ayos ang data. Ayos ang data. Tulungan mo akong magmasid bukas. May pinapahanap si Liu Tianhai nitong mga huling araw. Alamin ang galaw ng pag-hack sa computer. Aalis ako agad para mag-imbestiga. Tumawag na ba tayo ng pulis? Hindi na kailangan. Hintayin nating sila mismo ang magkamali. Kuya Tianhai, lumabas na si Jiang Hang. Bakit ang nagmamadali? Hintayin nating ilabas niya ang paraan niya sa pangingisda. Isuko muna nila bago tayo kumilos. Tama ang hula ko. Talagang siya ang may pakana. Kapag naipit ang aso, sa huli tatalon din yan sa bakod. Nalinaw na. Naipasa na ang computer sa programmer sa kanlurang bahagi ng lungsod. Magkano ang panimulang presyo? 50,000 ang bayad sa pag-crack. Kapag naging maayos, dagdag na 100,000. Puro sirang code ang mga file. Hindi ito mabasa. Hindi pa sumusuko ang kabila. Ngayon, sisimulan na nilang lapitan ang mga taong malapit sa iyo. Hindi nila siya maagaw. Mas malaki ang kawan ng isda kaysa sa pinagsamang dami noong unang 2 beses. Liu Zhenhai, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ubos kang talo. Buong lakas kong susuportahan ang pondo at mga channel. Pero kapag natapos na, hindi lang mag-ama na Liu ang nakatutok sa'yo, kundi pati ang buong kapital sa pangingisda ng Donghai. Ang lakas ng kumpiyansa mo. Alam ko ang ginagawa ko.
Nakipag-ugnayan na si Liu Zhenhai sa mga dayong negosyante ng isda. Naghahanda silang bumaba ng presyo. Kapag may huli, may boses. Sa sariling lakas, makakatindig ka ng matatag. Hindi natitinag sa kahit anong panggigipit. Sa unos na ito, may sukat ako sa pagharap. Ano nang nangyari kay Tio Wang? Iho, huwag kang pumunta sa barko. Si Liu Tianhai ay may mga kasama na nagbabantay doon. Mukhang seryoso na silang kikilos. Jiang Hang, binibigyan ka ng tatay ko ng huling pagkakataon. Isuko mo ang paraan mo sa pangingisda. Umalis ka sa pantalan at palalampasin namin ang buhay mo. Bakit hindi naglalakas loob humarap ang tatay mo? Sa halip, ikaw lang na asong ulol ang ipinadala niya para manggulo rito. Naghahanap ka ba ng gulo? Tabi. Subukan mong umusad ng isang hakbang. Sino ang nagkakagulo rito? May bilin na si Ginoong Zhang. Paghadlang sa normal na paglabas ng mga barko sa pantalan. Lahat iyan ay ituturing na pagsira sa produksyon at operasyon. Sige, Jiang Hang, may tapang ka pala. Pagdating ng oras, magharap tayo sa dagat. Walang makakaprotekta sa'yo. Ngayon, tuluyan na nilang binali ang pakitang tao. Mula ngayon, lalo lang silang magiging walang pinipiling paraan. Hindi siya basta susuko. Tio Wang, isama mo ang mga tao at suriin ng mabuti ang mga barko. Lalong siya sa atin ang kargahan at ang linya ng langis. Huwag ninyong palampasin ang kahit anong bahagi. Sige, gagawin ko agad. Mukhang may nangyari nga sa bata. Lahat ng reserbang gasolina ay hinaluan ng tubig. Kalahati lang ang laman ng pangunahing tangke ng langis. Pinakamalayo, aabot lang ng 80 milyang pandagat. Hindi na nito maaabot ang destinasyon. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inasahan na may nakahandang pandaraya si Liu Tianhai. Ano na, si Liu Tianhai na naman ba ang gumagawa ng gulo? Hinaluan din ng tubig ang lahat ng reserbang gasolina. Magpadala agad ng sasakyang pang-supply. Ihatid ang 3 toneladang diesel sa hilagang kanlurang sulok ng pantalan. Dumaan tayo sa likod para maiwasan ang palabas nila. Sige, ako mismo ang magdadala ng sasakyan doon. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Mang Tai, isama mo ang 2 tao at suriin ang makinang pambalot ng lambat. Lalong siya sa atin ang pangunahing kable at lubid. Nangialam na si Liu Tianhai noon. Sa pagkakataong ito, malamang na palihim na naman niyang sisirain ang plano. Saka, tutuloy pa ba tayo ngayong gabi? Kapag dumating na ang langis, aalis na tayo agad. Maghintay pa ng 1 minuto. Bawat minuto, dagdag panganib. Tama nga, naputol sa gitna ang kable ng kontrol ng panghila ng lambat. Konting diin pa, tuluyan na iyang mapuputol. Buti na lang at maaga natin itong nahuli. Alam ko, hindi lang gasolina ang pakay niya. Ikabit ang linya. Paulit-ulit na suriin ng 3 beses. Walang pwedeng maiwang kahit kaunting panganib. Si Liu Tianhai ito, ang kuha ng kifi sa gulong nangyari ngayon. Salamat. Mag-ingat ka. Iba ang dagat sa lupa. Talagang nangyari, walang makakarating agad. Alam ko iyan. Kung maglalakas loob kang sumugod, sisiguraduhin kong darating siya pero hindi na makakauwi. Lihis sa temperatura ng tubig na 0.3 degree. Biglang mainit na agos ang gumulo sa takbo ng kawan ng isda. Hindi ito kayang mahulaan ng modelo. Lahat, magmatsyag. Ayusin ang ruta. Kumanan ng 15 degree. Palitan ang direksyon at gawing silangan-timog-silangan. Sigurado ka ba, hindi iyan ang direksyong minarkahan ng modelo. Ang kawan ng isda ang kinukwenta ng modelo. Ang buong bahagi ng dagat ang malinaw kong nakikita. Lahat, magmatsyag. Ayusin ang ruta. Kumanan ng 15 degree. 51,007 oras. 7:00. Bilis, ibaba ang lambat. Puro malalaking huli. Siguraduhing maayos ito para maipabenta sa subasta. Sobrang taas ng halaga nito kapag walang nagkakumpulang mga ibon. Tiyak na may malaking kawan ng isda sa ilalim. Talagang matalas ang mata mo. Sa usaping ito sa daungan, walang makakahabol. Ilatag ang pinakamalaking palibot na lambat. Ihagis agad ang lambat at manghuli. Ngayon, ipapakita natin sa kanila. Iyan ang tunay na galing. Tay. Ako si Liu Zhenhai, kalahati ng buhay ko nang minamasdan ang dagat.
Ngayon, parang hindi ko na matukoy ng malinaw ang mga bagay. 3 beses na itong lumitaw sa iisang ruta. Talaga bang may kingfish sa ibaba rito? Huwag mo munang bilangin ang kingfish mo. Napalampas ang napakalaking pagkakataon. Ang Asosasyon ng Pangingisda at ang Panig ng Kapital. Magsagawa ng isang pampublikong paligsahan para sa proyekto ng bluefin tuna sa malayong dagat. Ang makakakuha ng kampyonato sa proyekto. Hindi lang may malaking premyo. Higit pa sa halagang iyan ang halaga nito. Maaari ring mapasakamay ang bahaging ito ng dagat. Ang karapatang magpatakbo sa loob ng ilang taon. Sa labas, parang paligsahan lang sa pangingisda. Sa totoo, muling paghahati ito ng mga yaman sa dagat. Maaari ring makuha ang ilang taong karapatang makipagtulungan sa dagat na may mataas na halaga at ang prioridad sa supply. Kasama ang mga nangungunang yaman ng industriya. Ang mananalo ay makakapasok na sa industriya ng bluefin tuna sa silangang dagat. Maging isang makapangyarihang pinuno na may malaking impluensya. Ako ang sasali. Alam ko na, tiyak na tatanggapin mo ang hamong ito. Sa kakayahan mo, hindi mo palalampasin ang pagkakataong ito. Lahat ng dokumento sa pagpapatala. Nauna ko nang tinulungan kang punan iyan. Ngayon, ang kulang na lang ay ang kumpirmasyon ng pirma mo. Tay, ngayon buong pantalan ay palihim na nanonood para pagtawanan tayo. Kung susuko tayo sa pagrehistro, para na rin nating inamin ang pagkatalo sa harap ng lahat. Talunin si Jiang Hang. Sa hinaharap, tuluyan nang mawawala ang dangal. Wala nang tunay na maniniwala sa atin. Sa puntong ito, hindi na matatakasan ang laban na ito. Kailangan kong personal na humarap sa labanan. Bantayan ang karangalan ko bilang hari ng isda. Kailangang ipakita sa lahat ang mga panuntunan ng bahaging dagat na ito. Ang matandang hari ng isda ay hari pa rin ng isda. Sina Jiang Hang at Liu Zhenhai ay parehong nagparehistro para sumali sa laban. Talagang mahirap hulaan kung sino ang mananalo. Mahirap sabihing si Liu Zhenhai ay may maraming taong karanasan sa malalim na pangingisda. Anong bagyo ang hindi pa niya dinaanan? Sa ngayon, hindi na. Kasing simple ng dati ang lihim na pangingisda at paghuli ng isda, kundi ang magkalaban na luma at bagong paraan ng pangingisda. Dalawang hanay ng mga panuntunan sa industriya ang magtatapat ng harapan. Kapag natalo tayo, hindi lang kabuhayan ang mahihirapang mapanatili. Wala na rin tayong puwang sa pantalan. Kailanman, hindi ako nag-iwan ng daan para umatras. Nanalo ako at nakuha ang 5 taong karapatan sa pangunahing pukdagat. Hindi ito laban, pang-aagaw ito ng teritoryo. Kung matalo si Liu Zhenhai, hindi na makakaahon ang henerasyong ito. Darating at darating pa rin ang dapat dumating. Sa laban na ito, ilabas ninyong lahat ang pinakatagong bala ninyo. Ilabas ninyo sa akin ang lahat ng kaya ninyo, basta makuha ang panalo. Sa hinaharap, ang mga patakaran sa silangang dagat, kami pa rin ang masusunod. Kumpleto na ang mga tao ni tatay. Pawang mga bihasa sa pantalan ang lahat. Malayo pa rin ito sa sapat. May kakaiba sa batang si Jiang Hang. Ako mismo ang magbabantay sa bawat galaw niya. Ni kapiranggot na mali hindi dapat lumitaw. Iba-iba ang ruta sa bawat pagkakataon. Iba-iba ang ruta sa bawat pagkakataon. Hindi lang nito ibinibigay sa iyo ang opsyon para sa planong pangdepensa ng angkan. Palagi nitong eksaktong nasasakto ang daan ng kumpol ng isda. Palagi nitong eksaktong nasasakto ang daan ng kumpol ng isda. Tingnan mo, talagang hawak niya sa kamay niya ang natatanging daan sa paghahanap ng isda. Ito ang reserbang pondo, at pati ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa emergency na linya. Sa likod, ako na ang sasalo sa lahat ng maayos. Ikaw na ang bahala sa harapang laban. Salamat! Kuya Jiang, kakatransfer lang sa akin ni Liu Zhenhai ng 50,000. Gusto niyang sumakay ako sa barko at sumunod sa kanya. Balak niyang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin mo. Hindi pa ako pumapayag. Pero nag-aalala ako na baka bumili siya ng ibang tao para tanggapin ang pera. Pumayag si Jiai na makipagtulungan sa kanya. Para sa laban na ito, ang mag-amang Liu ay tuluyan ng hindi na mapakali. Hindi sila nagdadamot sa pera para makahila ng mga tao. Halatang napipilitan na sila sa sulok. Pula na ang mga mata, balisa ang dibdib. Gulong-gulo ang sitwasyon. Kapag minadali, lalabas lang ang mga butas. Ang karaniwang puntos ng kawan ng isda ay pang-agaw lang sa garantisadong minimum. Ang susi sa panalo ay nasa king tire. Bluefin tuna. Ano iyon? 300 milyang pandagat. 300 milyang pandagat. Ang lugar ng laban sa dagat ay lampas na lampas sa saklaw na inihanda ko.
300 milyang pandagat, 300 milyang pandagat, buong 300 milyang pandagat, buong 300 milyang pandagat. Puno rin ng mga delikadong bahura ang saklaw. Ang lawak ng paligsahang ito sa dagat ay itinakda bilang sa silangan ng 125 degrees east. Ang malayong dagat ay isang bago at lubos na hindi pamilyar na lugar. Lahat ng sasakyang kalahok, sabay-sabay na aalis sa takdang oras. Sa huli, batay sa dami at halaga ng huli ang puntos. Ang magdedesisyon sa resulta ng laban. Ano bang kalokohan yan? Walang nakarating sa bahaging dagat na iyan, ni hindi nga alam kung nasaan ang mga bahura. Hoy, ang patakarang ito ay laban talaga sa mga lumang mangingisda, hindi pamilyar na dagat. Lahat ng karanasan ay walang saysay. Iyan ang pinakatarungang larangan. Boss, lubos na hindi pabor sa atin ang patakarang ito. Mas mabuti pang umatras na lang tayo sa paligsahan. Umatras sa paligsahan. 40 taon na akong naglalayag sa dagat. Hindi kailanman pumasok sa isip ko ang umatras. Sa dagat, hindi. Isang sirang computer ang masusunod. Kami mismong mga lumang mangingisda ang masusunod. Tatay, gusto ba nating gumawa ng kalokohan ng palihim sa barko? Tumahimik ka. Sa laban na ito ako, ang mananalo ng marangal at patas. Gusto kong patunayan na ang husay ng mga lumang mangingisda, ang tunay na ugat ng dagat na ito. Yiluhaw. Kung paniniwalaan niya yan, tapos na. Tama, nakuha ko. Lahat malalaking huli. Ang prediction model na ito, sobrang galing. Kapag steady, tiyak na mahuhuli natin. Nasa likod pa ang tunay na malalaking isda. Walang laman ang net 03. Wala na rin ang no. 07. Puro maliliit na isda lang. Boss Liu, kumusta ang lagay ninyo dyan? Napakalaki ng pagkakaiba ng malayong dagat at baybaying dagat. Hindi na gumagana ang dating mga paraan ngayon. Tumahimik ka, hindi pa dumarating ang kawan ng isda. Bukas siguradong may makukuha tayo. Napakababa ng mga ulap. Dumidilim ang kulay ng tubig. Sa loob ng 3 oras, tiyak na may malakas na ulan. Hilahin ang lambat at umiwas sa bagyo. Ihulog ang lambat. Sa ilalim ng kumpol ng mga ibon, tiyak may malaking isda. Sa pagkakataong ito, siguradong tama. Tingnan ang mga ibon, alon at ulap. Wala na ring silbi ang lahat. Ngayon, ang dagat na ito, hindi na natin maintindihan. Imposible, talagang imposible. Sigurado, nandaya siya. Jiang Hang, may panibagong mensahe si Liu Tianhai. Siya sa atin ang posisyon ng barko at ang kalagayan ng lambat. Easy, sagutin mo siya at ituloy ang mahabang linya. Hindi na kailangan pang banggitin. Ang signal na ito, mas malaki pa kaysa sa naunang kingfish. Ang tunay na magpapasya sa panalo at talo. Hindi pa lumilitaw ang malaking target. Matagal nang nagkukubli sa malalim na tubig ang kingfish. Lihim na nagplano sina Jiang Hang at Liu Tianhai ng isang patibong sa lambat. Ipadala sa kanya ang peking mga koordinado. Sabihin mong nakuha iyon sa palihim na pagkuha, para lubusan niya itong paniwalaan. Kapag naglatag na siya ng lambat, ihahagis ko roon ang sirang lambat, para masira ng tuluyan ang huli niya. Tingnan natin kung paano pa siya makikipagsabayan sa tatay ko. Kuya Liu, niloloko ba tayo ni Jiang Hang? Hanggang ngayon, wala pa ring lumalabas na anino ng tao. Impossible. Malinaw na dito niya planong maglatag ng lambat. Liu Tianhai, ano ang ginagawa ninyong dalawa dyan? Baka nagtatapon lang ng basura. Jiang Hang, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Imposible, habang buhay kong pinagmasdan ang dagat. Hindi ako nagkakamali kailanman. Bumirit kayo agad papunta sa laot. Tiyak na mahahanap natin ang bluefin tuna. Lumampas pa roon, magulo na ang agos. Sobrang lakas ng pagbabago ng agos. Napakalaki ng panganib. Mga ninuno namin ay nangingisda sa bahaging dagat na ito. Sigurado akong tama ang hula ko. Naiipit sa magulong agos ang bangka ni Liu Zhenhai. Hindi pwedeng huminto ang bangka roon. Pwede kaming matalo sa laban, pero hindi dapat mapahamak ang tao. Diretso sa magulong agos. Ibinato ni Liu Zhenhai ang lubid. Hahatakin ko kayo palabas. Kumapit kayo ng mahigpit, ligtas na. Salamat sa iyo. Kahapon lang nabuo ang bahaging magulong agos na ito. 2 degree na mas mababa ang temperatura ng tubig kaysa sa paligid. Hindi lalapit dito ang bluefin tuna. At ang bilis ng bahaging ito ng dagat ay masyadong mabilis. Ang bluefin tuna ay hindi hihinto rito. Lagot tayo, nasayang ang napakatagal nating paghihintay. Paano kung nakawala ang hari ng bluefin tuna?
ipinapakita ng pinakabagong datos na ang bluefin tuna ay pumunta sa Timog Silangan, sa mainit na tubig. Hindi dapat sa Hilagang Silangan tayo pumunta. Noong kabataan ko, nakakita na ako ng bluefin tuna. Hindi ito pumupunta sa karaniwang mainit na tubig. Mahilig ito sa tagpuan ng malamig at mainit na agos. Sa Hilagang Silangan may ganoong lugar. Nakasulat na iyan noon sa journal ng ama ko sa dagat. Tama ang sinasabi mo, Tio Liu. Sabay nating puntahan ang Hilagang Silangang dagat. Bantayan mo ang kilos ng kawan ng isda. Tinatantiya ko ang tamang oras ng paghulog ng lambat. Narito na ang hari ng bluefin tuna. Mabagal itong gumagalaw pa kanluran. Sa oras na ito, dapat nang manginain. Ngayon, ihulog ang lambat. Tama, harangan ang dadaanan nito. Ihulog ang pinakamalaking pangkulong na lambat. Isara ang lambat. Lakasan ninyo, huwag itong makawala. Ang isdang ito, makakapagbago ng kapalaran. Habang buhay kong hinanap ang isdang ito, hindi ko inakalang sa huli, ay makakasama ko ang batang dati kong minamaliit. Sa paghuli nito, ipinapahayag ko, ang kampiyon sa paligsahan ngayong taon ay ang Haiying ni Jiang Hang, na nanguna sa kabuang puntos, at nakahuli rin ng record-breaking na pinakamalaking bluefin tuna na naitala. Natalo ako ng lubusan, tanggap ko na. Noon, matigas ang ulo ko, hindi ko pinapansin ang bago mong paraan. Ngayon, naiintindihan ko na, nagbabago rin ang dagat. Kami na mga lumang buto, ay kailangang sumabay din sa pagbabago. Kung wala ang karanasan mo, Tio Liu, hindi ko rin mahuhuli ang bluefin tuna na ito. Hindi solong trabaho ang pangingisda. Kailangan ang sama-samang pagkilos. Ang premyong salapi ng paligsahang ito, wala akong kukunin ni isang sentimo. Hatiin ng buo sa lahat. Nagkasundo na kami ni Tio Liu, magtatag ng samahan ng mangingisda, ibahagi ng walang bayad ang modelo ng agos dagat, magpalitan ng kaalaman at karanasan, magkasamang mangisda sa tulong ng agham, palakihin ang kita at umasenso, sama-sama nating bantayan ang karagatang ito. Liu Tianhai, kulangan pa ang posisyon sa pamamahala ng mga suplay ng samahan. Kung gusto mo, pwede kang sumama at makipagtrabaho sa amin. Tapusin na natin dito ang dating alitan. Sabi sa akin ng tatay ko noon, hindi nanlilin lang ang dagat. Kapag taos puso ka sa kanya, hindi ka nito bibiguin. Noon, karanasan lang ang sandigan namin sa pangingisda. Ngayon, datos at karanasan ang gamit namin. Sa susunod, pupunta pa tayo sa mas malayong dagat para makahuli pa ng mas marami pang isda. Pero tandaan natin, hindi pwedeng ubusin ang huli sa dagat. Kailangang may matira para sa susunod na salinlahi. Pambansang pangkat sa malayong laot, gusto nilang makipagtulungan sa samahan natin. Sama-sama tayong pumunta sa kanlurang Pasipiko. Maglinang ng bagong pangingisdahan. Inimbitahan pa nila kami na lumahok sa proyekto para protektahan ang mga balyena. Sige, puntahan natin. Ni sa panaginip. Sa Dongyang Wharf, makakabuo pa tayo ng ganoon kalaking armada. Ito pa lang ang simula. Kapag napaunlad na ang mga pangingisdahan sa kanlurang Pasipiko, doble pa ang laki ng armada. Pero kakabuo pa lang ng samahan, hindi pa lubos na napapakalma ang lahat. May ilang matandang mangingisda na pumayag sa salita na sasali. Pero sa loob, nagdadalawang isip pa rin. Kapag naitatag na ang samahan, ang lahat ng huli ay nasa kamay na ni Jiang Hang. May pag-asa pa tayo. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Yung modelo niya ng agos dagat, sinasabing ibabahagi sa lahat. Pero yung pinakamahalagang bahagi, talaga kayang ilalabas niya. Nabalitaan kong may ilang malalaking kumpanya ng pagkaing dagat sa lungsod na interesado sa modelo ni Jiang Hang. Hindi maliit ang alok nila, mataas ang alok nila. Maganda ang naging pakikipagtulungan mo ngayon, Tio Liu. Malinaw ang kutob mo sa direksyon ng kawan ng isda. Mas mabilis pa kaysa sa sonar. Ang sonar mo, mga mata mo pala. Sa akin, ilong ang kutob ko. Mas mabilis makaamoy ang ilong ko. Pero mas eksakto ang paningin. Bata, noon, may pagkukulang ako sa iyo. Ang sweldo sa loob ng 7 taon. At ang lubok sa paglalayag ng tatay mo. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Kung gusto mong ilabas ngayon ang karanasan, at ituro sa mga kabataan, mas mahalaga pa iyan kaysa sa sweldo ko. Noong sumama sa akin sa dagat ang tatay mo. Tuwing may malakas na bagyo, hindi siya nababahala. Lagi niyang sinasabi, kahit gaano kalaki ang dagat, hindi nito matatalo ang puso ng tao. Noon, akala ko hangal siya. Ngayon ko lang naintindihan na siya pala ang tunay na nakakaunawa sa dagat. Ang mga tuntunin at patakaran sa pananalapi ng samahan. Ipinasulat ko na sa abogado. Pero may isa akong gustong ipaalam sa iyo. Baka may ibang may masamang pakana.
Jiang Hang, ang modelo mo ngayon ay ang gulugod ng buong kooperatiba. Kapag mataas ang puno, mas malakas tamaan ng hangin. Maaga o huli, may makakatingin sa inyo. Malawak ang galaw ng ruta ko dito. Narinig na ng lahat ang balita. May 2 dayuhang kumpanya ng isda na palihim na kumakausap sa mga nasa likod ng pantalan. Sino? Hindi pa sigurado kung sino, pero mataas ang alok. Sabi, 1 milyon. Bibilhin nila ang core algorithm mo. Hindi ka nila mabibili sa 1 milyon. Buhay ng aking ama ang kapalit nito. Jiang, ang bluefin tuna ngayon ay dadaan pa rin sa ruta ni Zhang. Ang isda ng kooperatiba ay dadaan lang sa sariling ruta ng kooperatiba. Ayan. Tama, Jiang. Narinig ko may dayuhang kumpanya na interesadong makipagkaisa sa kooperatiba natin. Gusto kong makipagtrabaho. Kanino mo narinig yan? Sa usapan sa pantalan, hindi ko rin masyadong malinaw. May sitwasyon si Jiang. Ang mga lambat at gasolina na binili noong nakaraang buwan ay ang presyo ng alok halos 20% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Sinuri ko ang supplier. May koneksyon kay Wang Daya sa pantalan. Jiang Hang, sabi sa akin ng isang batang tripulante. Inimbitahan siya ni Xiaosun na kumain 2 araw na ang nakalipas. At tinanong kung may backup data ang modelo ng data. Mas humihigpit pa ang bantay. Nagbigay na ako ng 50,000 yuan na deposito sa iyo. Pero hindi ako nandito para makinig sa paliwanag mo. Wala pa. Bigyan mo pa ako ng oras. Sa loob ng kooperatiba, may isang nakuha ko sa panig ko. Nangako siyang tutulong mag-copy ng data. Ng 1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo, dapat may makita akong resulta. Kung hindi, Lawson, mahihila ka sa gulo. Hindi pwedeng umakto ng padalos-dalos. Hihintayin kong sila mismo ang pumasok. Mga kasama, para sa unang batch ng kagamitan ng proyekto sa malayong dagat sa Kanlurang Pasipiko, ay naaprubahan na ang purchase order. Sa susunod na buwan, uunahin natin magpadala ng isang paunang barko papunta sa target na karagatan para magsagawa ng environmental assessment. Sa loob ng 3 buwan, aalis ang pangunahing fleet. Jiang Hang. Malaki ang puhunan sa proyektong ito sa malayong dagat. Paano kung malugi tayo ng malaki? Sa malapit na dagat kilala natin yan. Sa malayong dagat, ibang usapan na iyan. Ano ang kinatatakutan ninyo? Noong bata pa ako, nakapaglayag na ako sa malayong dagat. Noon, papunta sa South Sea. 7 araw at 7 gabi, hindi kami lumapit sa pampang. Mas malaki ang isda sa malayong dagat kaysa sa malapit na dagat. Mas mataas din ang alon kaysa sa malapit na dagat. Pero basta hawak mo ang timon, walang dapat ikatakot. Nakakompute na ng ruta ng isda ang modelo ni Jiang Hang. Ako, si Old Liu, ilang dekada na sa dagat. Tuturuan ko kayo kung paano. Sa gitna ng unos mahuli ang isda. Nandito ako, ano pa ang ikakatakot ninyo? Tiyo Sun, maayos pa ba ang lagay ng pamilya mo nitong mga nakaraan? Ayos naman, maayos na maayos. Ang anak mo, si Little Son. Sanay ka pa rin ba sa trabaho sa pantalan? Iho. Ako. Tiyo Sun, hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo. Pero mahulaan ko ang tungkol sa anak mo. May utang siya kay Zhang Kibao. Tama ba? Si Little Son ay nagsusugal sa labas. May utang na 80,000. Sabi ni Wang Daya, kapag tinulungan siyang kumuha ng ilang datos, buburahin na ang utang. Noong araw na iyon ang computer ko, ang anak mo ang may pakana. Hindi ko siya binigyan ng password. Pinatingin ko lang sa kanya ang computer. Tiyo Sun, sumama ka sa tatay ko sa paglalayag noon. Tapos sumama ka rin sa akin. Dapat alam mo, ang rutang pangisda na ito, ako. Ipinalit ng tatay ko ang buhay niya para makuha. Kapag napunta ito sa mga tagalabas, ang kabuhayan ng lahat sa kooperatiba. Masisira, Jiang Hang, ako. Ako ang sasalo sa utang ni Little Son. Pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Anong bagay? Ipagpatuloy mo ang pakikipag-ugnayan kay Zhang Kibao. Ano ang pinapagawa niya sa iyo? Sumang-ayon ka muna, tapos sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod niya. Hindi pa lumulubog ang sirang bangka mo. Nakakagulat nga. Iniligtas ng bangkang ito ang buhay ko, at muntik na rin itong kunin ang buhay ko. Hindi pwedeng itapon. Noong araw, ang bangkang ito na ginamit ko, bilang kapalit ng sahod mo. Sa totoo lang, gusto kitang hamakin. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na ikaw pala. Talagang isinama mo pa ako para makahuli ng bluefin tuna. Tio Zeng. Noong mga panahong iyon, ilang taon nagtrabaho ang tatay ko sa bangka mo. Hindi kanya kailanman kinimkiman ng sama ng loob. Sinasabi lang niya na napakalawak ng dagat. At bawat isa ay may sariling landas. Mabuting tao ang tatay mo. Ako ang naging makitid ang isip noon.
Nakipagkita sa akin si Zhang Kibao bukas ng gabi. Sabi niya may malaking tao na gustong makipag-usap sa akin ng personal. Saan? Sa private room sa ikalawang palapag ng lumang tea house sa silangan ng lungsod. Kapag tinanong ka nila, ano ang sasabihin mo? Sabihin mo lang na ako lang ang nakakaalam ng pangunahing password. Tapos ang mga ipapagawa nila sa iyo. Itala mo lahat. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo, Ginoong Sun. Apelyido ko ay Zhao. Zhao Yuan ang pangalan ko. Ginoong Zhao. Kasama natin sila Usun. Magsalita ka ng walang alinlangan. Ang modelo ng agos dagat ng kooperatiba ni Guru Sun. Gusto sana kitang pakiusapan na tumulong. Tungkol sa modelo ni Ginoong Jiang Hang, lubos ko iyong hinahangaan. Iyan ang tunay na inobasyon sa teknolohiya. Sayang na sa isang kooperatiba lang mapupunta. Ginoong Zhao, tagapagpatakbo lang ako ng bangka. Tungkol sa mga modelong iyon, hindi ko rin gaanong maintindihan. Haha, hindi mo kailangang maunawaan. Isang bagay lang ang kailangan kong gawin mo. Sa susunod na gumamit si Jiang Hang ng modelo, kapag lalayag siya palabas ng dagat, ilagay mo ang coordinates ng ruta niya. Ipadala mo sa akin ng real time. Ganun lang kasimple. Tapos ang 80,000 ng anak mo. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Dagdag pa, bibigyan pa kita ng 100,000. Ituring mo ng bayad sa pagod. Boss Zhao, kailangan ko munang pag-isipan iyan. Master Son, negosyante ako. Ayoko nang naghihintay ng iba. Si Zhao Yuan ng Donghai Aquatic nga pala talaga. Matagal na niyang gustong magmonopolyo. Ang bluefin market sa Donghai. Yung mga ilang beses nang nagtangkang agawin ang mga channel ko dati. Napaatras ko silang lahat. Ang gusto niya ay hindi lang ilang ruta ng huli, kundi ang buong modelo ng agos dagat. Ano ngayon ang gagawin? Ilantad na natin siya direkta sa kooperatiba. Sa ngayon, tanging recording lang ni Old Son. Hindi pa sapat ang ebidensya. Malalim ang ugat ni Zhao Yuan sa industriya. Kung walang matibay na ebidensya, di natin siya mababagsak. Baka lalo lang tayong makapagbigay babala sa kalaban. Uncle Liu, bantayan mo para sa akin ang supply line sa pantalan. Siguradong si Zhao Yuan, hahanap ng ibang butas para umatake. Sumusunod sa akin ang mga veterano sa pantalan. Kapag naglakas loob siyang kumilos kahit isang daliri, hindi siya makakaalis sa pantalan. Ako na ang makikipag-ugnayan dito. Sa mga tao sa Industry Association, magbigay ng maagang abiso. Habang ginagawa ko iyan, sisilipin ko na rin ang recent cash flow ng Donghai Aquatic. Tingnan natin kung may hawak tayong pambara laban sa kanya. Sa side ni Old Son, pababayaan ko siyang patuloy na makipagbanggaan kay Zhao Yuan. Hihintayin nating lumabas ang mas malaking kahinaan niya. Mga kasama, huwag kayong bibili ng isda ng kooperatiba. Sabi nila, gumagamit sila ng net na pumapatay sa lahat. Hindi nila pinapaligtas kahit ang maliliit na di. Pag ganyan, mauubos ang isda sa dagat. Hindi naman siguro. Hindi ba sinabi ni Jiang Hang na dapat siyentipiko ang pangingisda? Kung ano ang sabihin niya, yun na agad ang paniniwala mo. Ang fish route na kinuwenta ng bulok niyang computer. Paano hindi maubos ang isda? Kalokohan. Ayon sa patakaran ang huli namin, wala kaming gamit na nakamamatay na net. Ang bentahan sa fish market ngayon, bumagsak ng 70%. Maraming dating suki ang tumatawag para magmamadali ng order. Sabi nila, baka may problema ang isda natin. Boss Jiang, ano na ang gagawin natin? Kakakuha lang natin ito mula sa huli. Ilang daang gin ng yellowfin. Kapag hindi pa nabenta, masisira na. Kakatanong ko lang sa ilang distributors. Lahat sila nakatanggap ng anonymous na text. Sinasabing kapag nakipag-partner sila sa atin, mapuputol ang sarili nilang supply. Ang pakay ni Zhao Yuan ay, putulin ang mga daan ng bentahan natin. Habang mas nagmamadali siyang manggulo, mas malinaw na natatakot siya sa atin. Tio Wang, yung mga isdang hindi nabenta ngayon, dalhin mo lahat sa cold storage at freeze ng maayos. Ate Zhang, kontakin mo nga ang mga kalapit na restaurant association. Bukas mag-organisa tayo ng libreng pagtikim at ilalabas din natin ang fishing logs natin. Ipaskil lahat ng detalye ng lambat at gamit. CJ, puntahan mo si Zhang Kibao at sabihin ang sinabi niya kanina. Humanap ka ng ilang saksi at itala lahat. Ang pagpapakalat niya ng chismis na iyan. Babalikan natin yan sa tamang panahon. Ang taba at himaymay ng bluefin tuna na ito, ang lupet. Mas maganda pa kaysa sa dati kong inangkat mula sa Japan. Ginoong Jiang, maari ko bang itanong tungkol sa kumakalat kamakailan na paggamit ng kooperatiba? Ano po ang tingin ninyo sa chismis tungkol sa mapanirang lambat? Pwede ninyong tingnan ako at ang mga record sa likod ko. 2057218235 ang mga record sa likod ko. Sa bawat paglayag namin, oras at lugar ng pagbaba ng lambat, espesipikasyon ng huli ay may detalyadong talaan. Ang mga gamit naming lambat ay pawang pasok sa pamantayan. Sa inspeksyon, pasok din sa pamantayan.
Hindi kami huli ng mga batang isda. Nagbuo rin kami ng pondo para sa pangangalaga ng dagat. Sa bawat gin ng isda na nabibenta, may 5 mao na napupunta para sa mga binhi ng isda. Ang kabuhayan namin ay nakasalalay sa dagat. Kaya mas alam naming kailangang ingatan ang dagat. Ginoong Zhang, nagkamali ako noon. Naniniwala ako sa chismis. Mula ngayon, sasagutin ko na lahat ng huli ninyong isda. Magandang pakikipagtulungan. Bakit tatakbo? Hindi ba ang iingay mo kanina? Sumama ka sa akin sa conference room at mag-usap tayo. Kahit sismis, hindi mo pa maikalat ng maayos. Ayan tuloy. Hindi lang siya nabagsak, lalo pang sumikat ang pangalan niya. Ginoong Zhao, hindi ko rin inakala na magdaos siya ng casting event. Naguunahan pa silang bilhin ang isda niya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya makakapagpasikat. Kung hindi maayos ang bentahan, wag na lang siyang makapaglayag. Tawagan mo ang fuel supplier na si Wang Daya. Sa susunod na kargamento ng gasolina, haluan ng kaunting dumi. Naiintindihan ko, aasikasuhin ko na. Pagkatapos, umalis ka agad. Huwag magpahuli. Tio Wang, matagal-tagal na rin. Ang tapang mo rin, na maghalo ng kung ano-ano sa gasolina ko. Kuya Liu, nagkamali ako. Si Zhao Yuan ang nag-utos sa akin. Tio Liu, tingnan nyo, 3 timba na ang naibuhos. Sipsipin lahat ng langis, palitan ng bago. Tawagan si Daya. Tio Wang, sumama ka sa akin sandali. Isulat mo ang ipinagawa sa'yo ni Zhao Yuan. Tawagan si Daya. Napakababa talaga ni Zhao Yuan. Na gumamit pa ng ganitong paraan. Desperado na siya. Sa susunod, tiyak na, babantayan niya ang aming barkong panmanman sa malayong dagat. Kuya Jiang, isama mo na ako sa barkong panmanman. Nakapaglayag na ako ng napakaraming taon. Marunong akong mag-ayos ng barko at magbasa ng alon. Makatutulong ako. Gusto kong personal na makita kung ano ang pakana ni Zhao Yuan. Kung anong gimmick ang gagawin niya. Sige, sumama ka kay Tio Wang. Sumunod ka sa mga utos niya. Kuya Jiang, pangako, tatapusin ko ang misyon. Ito ang plano ng suplay ng barkong panmanman. Kung maglakas loob si Zhao Yuan na sumugod, hindi na siya makakauwi ng buhay. Mag-ingat sa daan. Pag may sitwasyon, huwag magpilit makipagsalpukan. Unahin muna ang kaligtasan. Huwag kang mag-alala, Jiang Hang. Sisiguraduhin nating malinaw ang lagay ng isda sa kanlurang Pasipiko. Siguradong bangka ni Zhao Yuan iyon. Gusto niyang sumabay sa atin sa paghahanap ng kawan ng isda. Baka bilisan natin at iwan siya. Hindi pwede, 3 milya sa unahan ay bahura. Akayin natin siya roon. Magandang ideya, tikman niya ang pagkasadsad. May gana ka pang tumakbo, bilisan mo. Dikit lang. Kapitan, mukhang bahura ang nasa unahan. Minarkahan sa mapa ng dagat ang panganib. Ano nang kinatatakutan mo kaya nilang dumaan? Bakit tayo hindi pwedeng dumaan? Sunod agad, bilisan. Bilisan ng pag-alis ng tubig at magpadala ng hudyat ng saklolo. Buti nga sa kanya at sinundan niya tayo. Huwag kang tumawa, karapat-dapat lang iyan sa kanya. Pero buhay ng tao ang nakataya. Hindi natin pwedeng hayaan lang silang malunod dito. Pero nandito sila para manggulo. Ito ang mga alituntunin sa dagat. Kapag nakakita ka ng taong nasa panganib at hindi ka tumulong, kakarmahin ka. At si Jiang Hang din, ay ayaw na ganito ang gawin natin. Donghai Uno, narito ang Vapor Haiying. Kung naririnig ninyo ito, sumagot kayo. Saklolo, saklolo. Punas muna tayo. May butas ang ilalim ng bangka. Wala nang magagawa, abandonahin na lang ang bangka. Huwag mo kaming pasalamatan. Kung may dapat pasalamatan, si Jiang ang pasalamatan mo. Siya ang nagsabi na sa dagat, kapag may nasasadlak, hindi pwedeng hindi iligtas. Tio Wang, tingnan mo, ang daming isda, grabe. Sa dami nito, hindi bababa sa 10,000 bluefin tuna. Napakagandang tanawin. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming bluefin tuna. Pang-adultong isda lang ang hinuhuli natin. Lahat ng maliliit pakawalan. Kung hindi ang palaisdaan, ay masisira sa loob lang ng ilang taon. Naintindihan ko, sasabihin ko agad sa mga tripulante. Napakabuti. Tio Wang, hindi lang sila nakahanap ng malaking palaisdaan ng bluefin tuna. Nakakita pa sila ng 3 palaisdaan ng yellowfin at 2 palaisdaan ng hasa-hasa. Alam ko na kaya nila. Ngayong ganito ang kooperatiba natin. Talagang yayaman na. Huwag masyadong maaga ang saya. Lumulubog ang bangka ni Zhao Yuan. Pero okay lang ang lahat.
Sa susunod na buwan, ang taunang pagpupulong ng Asosasyon ng Industriya. Siguradong gagamitin niya iyon para manggulo. May balita na ako, nakipagsabuatan siya sa ilang kumpanyang pangisdaan mula sa ibang lugar. Balak nilang gamitin iyon sa pulong para isisi ang pagkasira ng ekolohiya sa dagat. Ang kapal din ng mukha niyang magsalita. Noong siya mismo ang gumagamit ng mapaminsalang lambat, bakit hindi niya naisip na protektahan ang dagat? Gusto lang niyang gamitin ang pangalan ng ekolohiya para itulak tayo palabas ng merkado ng malayong pangingisda. Pero wala namang problema, may ebidensya tayo. Hinaluan nila ng kung ano ang langis. Nagpadala sila ng tao para sumubaybay at magpakalat ng chismis. Bawat galaw may tala. Ito ang report ni Tio Wang sa palaisdaan, ang ulat sa ekolohiya, at ang aming siyentipikong plano sa pangingisda. Sa laysay ni Matandang Sun, mga larawan ng palihim na paghahalo sa diesel. May isa pa siyang barkong ipinadala, mga tala ng panggugulo at paninira. Naiayos ko na rin lahat. Kung may mga ebidensyang ito, hindi lang tayo matutulak pababa ng mga iyon, kundi lalo pang mag-aapoy ng gulo. Mga kasama, ang dagat ang ating kabuhayan. Pero ngayon, may mga taong para lang kumita, walang pakialam sa kalikasan. Bulag nilang pinauunlad ang malayong pangingisda. Umaasa sila sa tinatawag nilang teknolohikong paraan para mandarambong ng todo. Kapag nagpatuloy pa ito, sa susunod na henerasyon, wala nang mahuhuli ang pangisdaan ng dungyang sa malayong dagat. Ang kooperatiba ang huwaran. Tama ang sabi ni Ginoong Zhao, hindi natin pwedeng hayaan silang magpasaway ng ganyan. Bawiin ang kanilang karapatan, at pangalagaan ang ekolohiya ng dagat. Tumahimik muna ang lahat. Ginoong Jiang, may sasabihin ka ba? Mga kasama, pakitingnan ang malaking screen. Ito ang nahuli namin sa kanlurang dagat. Napalaisdaan, 10 ulit na mas marami kaysa sa silangang dagat. Hindi lang nakakahanap ang modelo namin ang mga kawan ng isda. Nakakalkula rin ito ang istruktura ng edad ng kawan ng isda. Nakakalkula rin ito ang istruktura ng edad ng kawan ng isda. Nakakalkula rin ito ang istruktura ng edad ng kawan ng isda. At ang mga padron ng paglipat nila. Malalaking isda lang ang hinuhuli namin. Ang mga batang isda, pinapalaya namin lahat. Taon-taon, naglalabas kami ng napakaraming supling ng isda. Si Ginoong Zhao naman. Noong nakaraang taon sa Zushan ginamit niya ang insidenteng naireklamo tungkol sa mapaminsalang lambat. Nakalimutan na ba ninyo? Ang paghahalo ng ibang sangkap sa aming diesel. Ang pagpapadala ng barko para sumubaybay at sadyang manira sa operasyon. Paano mo ipaliliwanag ang mga iyan? Wala akong masasabi. Ngayong araw, botohan na. Una, bawiin ang pagiging kasapi ng East Sea Group sa asosasyon. Kaso ng Guanmu at kasong Wuyuan Jixi. Kumpiskahin ang kita mula sa iligal na huli. Kumpiskahin ang kita mula sa iligal na pangingisda. Ikalawa, aprobahan ang dungyang na kooperatiba ng pangisdaan sa malalayong dagat. Ang planong pangingisda sa malayong dagat at bigyan ito ng pagkilalang pang-agham. Bilang huwarang unit sa pangingisda, ang mga sang-ayon itaas ang kamay. Pasado ng buong pagkakaisa. Ginoong Zhao, sa totoo lang, tama ang pinanggalingan mo. Gusto nating lahat na protektahan ang dagat. Nagkamali lang tayo ng paraan. Tanggap ko ang pagkatalo ko. Palagi kong iniisip na pwedeng agawin ang merkado sa lakas ng kapital at mga paraan. Pero hindi ko natutunang makisama sa dagat. Ang kapital at mga paraan ay dapat gamitin para paunlarin ang industriya. Hindi para sakupin ito. Kung sabay-sabay tayong kikilos, doon lang natin magagawa ang bagay na ito. Nang mas malaki at mas pangmatagalan. Kung gusto mo, malugod kang tinatanggap ng aming kooperatiba na sumali. Napakarami mo ng taon sa industriya ng aquaculture. Ang mga daan at karanasan ay kailangan namin. Hindi mo naman ako kinamumuhian. Mas mabuti nang may dagdag na kaibigan kaysa dagdag na kaaway. At sa pagprotekta sa dagat, kailangan nating magtulungan. Handa akong sumali sa kooperatiba. Sundan mo lang ako mula ngayon. Jiang Hang, nakabalik na kami. Hindi na sayang ang lakad na ito. Kuya Jiang, hindi na ako naging pabigat sa pagkakataong ito, di ba? Ang ganda ng naging trabaho. Ang mga dating usapin kay Laozhao, burado na. Mula ngayon, sabay na tayong kumilos. CJ, sama-sama natin to. May magandang balita ako para sa lahat. Team ng malayong pangingisda, formal nang napirmahan ang kasunduan sa kooperasyon. Sa susunod na buwan kami, ang unang batch ng pangunahing mga barko, ay makakaalis na papuntang kanlurang Pasipiko. Hindi ako makapaniwala. Grabe, sa loob lang ng ilang taon, nag-iba na ang hitsura ng pantalan. Ang team ng malayong pangingisda, sa loob lang ng isang taon, nagbago na ang itsura ng pantalan. Sa loob lang ng isang taon, nag-iba na ang itsura. Sino ba ang makakapag-isip noon? Nagagamit na natin ang napakagandang kagamitan na ito. Ngayon, 3 ulit na ang kita ng mga mangingisda. Marami sa mga kabataang dating nagtatrabaho sa labas, ay bumalik na para sumali sa kooperatiba. Simula pa lang ito. Marami pa tayong dapat gawin.
Manager Jiang, ito ang sales report noong nakaraang buwan. Naibenta na ang tuna natin. Naipila na ang mga order hanggang sa susunod na taon. Siguradong bawat barko ay may monitoring na. Sino pa ang mga ngahas manghuli ng maliliit na isda? Diretsong kakanselahin ang lisensya sa operasyon. Jiang Hang, natuklasan ng barkong pang-imbestiga ang bagong pangingisdaan sa South Pacific. Mas malalaki pa ang bluefin doon kaysa sa nasa kanluran. Sa susunod na buwan, doon tayo mag-iinspeksyon. Sinabi niya sa amin, na basta may pangarap at magsisikap, kahit sirang barko pa ang gamit mo, makahuli ka rin ng malaking isda. Jiang Hang, inayos ko rito ang karanasan ng mga matatandang mangingisda. Kasama na rin ang tala ng malayong pangingisda ngayong taon. Ilagay mo na rin ang logbook ng tatay mo. Tio Liu, salamat sa inyo. Anong salamat? Ang dagat ay para sa lahat. Dapat ipasa na rin ang mga karanasang ito sa mga kabataan. Mga tripulante, mga kapatid na mangingisda, ngayon, opisyal lang umaalis ang ating fleet ng malayong pangingisda. Noon, ang vapor chasing waves ay isang sirang bangka lang. Maliit lang kami sa paningin ng iba, pinagtatawanan at inaapi kami. Pero hindi kami sumuko. Sa teknolohiya at karanasan, nahanap namin ang sarili naming daan. Ngayong may sarili na tayong fleet. Pero huwag ninyong kalimutan na sa dagat tayo kumukuha ng kabuhayan. Kaya dapat din nating ingatan ang dagat. Hindi nandadaya ang dagat. Kapag taos puso ka sa kanya, hindi kanya bibigin. Pupunta tayo sa mas malayong dagat para makahuli ng mas maraming isda at mag-iwan ng masiglang dagat para sa susunod na henerasyon. Hindi ko akalaing aabot tayo sa araw na ito. Noon, akala ko sa swerte lang ang pangingisda. Ngayon ko lang nalaman na basta handang matuto, maaari rin nating kontrolin ang sarili nating kapalaran. Simula pa lang ito. Sa hinaharap, pupunta pa tayo sa Indian Ocean at sa Atlantic para malaman ng buong mundo na hindi lang pinakamagagandang isda ang nahuhuli ng mga mangingisdang Tsino. Kaya rin naming bantayan ang bughaw na karagatang ito.